Oy, good news! Magandang balita to mga kapatid. Ayon dito sa balitang ating panonoorin, no, naglunsad ng bagong proyekto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, no, kung saan sila na mismo, no, ang bibili ng mga huling isda ng ating mga kababayan na mangingisda sa West Philippine Sea. Aba, magandang bagay yan, no, para sa ating mga mangingisda, mga kapatid, no. Dahil alam naman natin ito talaga ang pangunahing ikabubuhay o ikinabubuhay nila at bilang tulong sa kanila, mga kapatid, ng ating mga otoridad o pamahalaan, no. Ayon nga rito sa BFAR at saka sa Coast Guard, sila na mismo, no, ang bibili ng mga huling isda ng ating mga mamamayang pumapalaot sa West Philippine Sea. Well, para sa mas detalyadong balita, mga kapatid, panoorin natin itong balitang to mula rito sa UNTV News and Rescue, mga kapatid. At syempre, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Dito ay magkaroon ng fish carrier na gagamitin tayo, which is jointly operated by the Coast Guard and BFAR, at pupunta ito sa West Philippine Sea. Nice. At lalapitan ang mga mangingisdang Pilipino para sila na mismo ang bumili ng kanilang fresh fish catch. Sa layong hikayatin ang mga mangingisdang Pilipino na patuloy na mangisda sa West Philippine Sea. Inulunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang bagong proyekto na kadiwa sa kanlurang karagatan. Bago natin ipagpatuloy, no, tatanungin ko muna kayo. Ano sa tingin ninyo, no, about dito sa bagong inilunsad na proyekto ng BFAR at ng Philippine Coast Guard? Anong masasabi ninyo, mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Ito ba'y maganda para sa inyo o tama lang, mga kapatid? Kasi kung ako tatanungin, magandang bagay ito. Ito'y magandang bagay lalong-lalo na para sa ating mga mamamayang mangingisda na ito yung pangunahing ikinabubuhay, mga tol. Sa dagat pa lang nakakabenta na sila. 'Di ba? Sa kakabenta na agad sila, mga tol. Yung mga pinaghihirapan nila, mga pinagpapaguran nila, yung mga hinaharap nilang tensyon, 'di ba? Kapag ka nanguhuli sila ng mga isda, hinaharang sila ng mga Coast Guard ng China. Pero mga tol, dahil dito sa inilunsad na proyekto ng BFAR, ito'y makakahikayat talaga, no, para sa mga mangingisda na sipagan nyo pa. 'Di ba? Sipagan nyo, nakakahuli kayo ng isda, may pangkain na kayo, may benta pa kayo, 'di ba? Kasi tutulungan kayo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard dahil sila na yung unang magiging ninyo, customer nyo, 'di ba? Para hindi na mahirapan ang mga mangingisda na dalhin pa sa mga daungan ng kanilang huli, Diba? ang BFAR at PCG na ang bibili nito habang sila ay nasa laot. Oh, nasa dagat pa lang may benta na kayo. In this kind of support of the government, we can be able to increase fishing activities ng ating mga kababayang Pilipino. At the same time, mas tataas ang supply ng pangisdaan at makaka-apekto ito sa presyo ng ating seafoods, no, na kinakain dito. Sabi ng BFAR, bahagi ito ng programa ng pamahalaan na tulungan ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea upang maiangat ang kanilang pamumuhay. Kung dati napipilitan ang mga mangingisda na bumalik sa Pampanga para hindi masira ang kanilang mga huling isda, ngayon ay maaari ng palawigin ang mga araw ng kanilang pananatili sa dagat. Oh, no, kung dati makahuli sila, since maliit lang yung bangka nila, mga kapatid, kailangan na nilang bumalik ulit sa Pangpang para maibenta yung kanilang mga huli dahil hindi nga nila pwedeng itambak dyan dahil maliliit nga lang yung kanilang mga bangka at kailangan mai-deliver na agad nila yun para manatiling sariwa. Ngayon, makukuha na agad yung kanilang mga huling isda at dahil doon, mga kapatid, pwede na silang manghuli pa ulit. 'Di ba? At yun naman ang ibebenta nila pagbalik nila sa Pangpang. 'Di ba? Magandang bagay 'yon, double ano 'yon. Doble benta 'yon, 'di ba? Kung eto lang dati ang nahuhuli ninyo, dadalhin nyo sa Pangpang dahil ibebenta nyo na ngayon. May benta na kayo sa laot, may benta pa kayo sa Pangpang, o 'di ba?
Maibebenta na rin nila sa tamang presyo ang kanilang mga huling isda at mapapanatili ang kalidad dito. Nice. Dahil sa programang ito, inaasahang bababa maging ang logistical expenses ng mga mangingisda na makakadagdag naman sa kanilang kita. On an estimate, siguro makakatipid ang ating mga mangingisda, mga around 40% of 40%. the other operational costs. So yun yung pwede nilang matipid. Kasi yung mga mangingisda, babalik sila sa sa Pampang para ma-i-dispose, i-ibenta na yung kanilang huli. Tapos babalik ulit sila. So Oo. yung return na yun entail another operational cost. Para O, halimbawa na lang, no, 100 kilos. Diba? Ngayon, ang kaya lang ng bangka nila is 50 kilos. Babalik sila sa Pampang, ibebenta nila yon, gumastos na sila ng gasolina. Gagastos ulit sila ng krudo, papunta ulit ng Lao, tapos huhuli ulit sila, 50 kilos ulit. Babalik ulit sila sa Pampang para maibenta yon kasi 50 kilos lang, for example, yung kaya ng bangka. Pero dahil nga sa proyektong to ng BIFAR, halimbawa, nakahuli na sila ng 50 kilos, imbis na bumalik na sila agad sa Pampang, benta na agad nila yon sa Coast Guard at sa BIFAR, then andudun lang sila, mga kapatid, wala na silang ginastos na krudo, nandudun lang sila. Diba? Pwede na ulit sila manghuli ng another 50 kilos, tapos saka sila babalik ulit sa Pampang. O di talagang nakatipid nga talaga sila doon, diba? Example lang yun, mga tol. matiyak na maayos na maisakatuparan ng proyekto, ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ay nag-atas na mag-deploy ng mga asset para suportahan ang pagpapatupad ng proyekto. The Commandant Maganda to ha. Sino nakaisip nito ha? Mabuhay ka. has also directed BRP Gabriela Silang 8301 and an aircraft to support this project of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Giit ng PCG, hindi nito layong makipagpatintero sa mga barko ng Chinese, kundi tulungan lamang ang mga mangingisda sa kanilang hanap buhay. Well, yung mga China Coast Guard lang naman ang nakikipagpatintero sa atin, mga tol eh. Supposedly, wala naman talaga tayo dapat problema dyan kasi nga i-easy natin yan eh. Diba? Alam mo yun yung problema, mga tol eh. Sa loob ng ating bakuran, tayo pa mismo yung naaakusahan na nagpo-provoke ng gulo. Kumbaga sa isang community, nandudong ka sa loob ng backyard mo, meron ka ng bakod, di ba? Ito na itinakda ng gobyerno na pag-aari mo, meron ka ng titulo, meron ka ng papeles, nagtatanim ka lang sa likod ng bakuran mo pero inaakusahan ka pang ikaw ang nanggugulo, di ba? Ganun lang mga ito lang nangyayari dito sa West Philippine Sea. Patay, kung pagbabasehan natin mga international laws, UNCLOS, mga tol, talagang legit atin yan eh. Di ba? Wala na tayo dapat kalaban dyan. Dapat respeto ang nakukuha natin dyan. Pero since na meron tayong kapitbahay na bansa dito sa ating daigdig, mga kapatid, no? Na talagang ubod ng pagkasugapa at ubod ng sakim, no? Hindi yung bansa, mga kapatid, yung partidong yun na ubod ng sugapa at ubod ng pagkasakim, na ang gusto nila kamkamin nila ang lahat, yan ang nangyayari, di ba? Ibiruin mo, eto na nga lang yung ikinabubuhay ng ating mga mangingisda. Inaagawan pa nila samantalang yung mga barko nila ang lalaki. Madaling araw, buong maghapon, nandiyan sila nang huhuli ng isda. Halos wala na nga matira sa mga mangingisda natin dahil nakukuha na nila lahat eh. Diba? Tapos ang liliit lang ng mga bangka ng mga mangingisda natin, mga tol. Kaya maganda yan. Yung gagawin o yung plano ng BIFAR at saka ng PCG, malaking tulong na yan, mga tol, para sa ating mga mangingisda. Hindi ito yung tipong ayuda lang eh. Diba? Hindi ito yung tipong bibigyan ka ng groceries, bibigyan ka ng krudo. Hindi, iba to. Diba? Binibili ng Coast Guard o binibili ng BIFAR yung huling isda ng mga mangingisda. So, nagtrabaho pa rin sila, mga kapatid, 'di ba? Hindi ito yung tipong ayuda lang talaga na ibinigay. Ito, pinagtrabahuan nila 'yan, maibebenta nila agad. 'Yun ang tulong. 'Di ba? 'Yun ang tulong. Pisahan muna ang programa sa Zambales, pero sa mga susunod na linggo ay isasagawa din ito sa karagatang sakop naman ng Palawan. Nice. Sa ngayon ay umabot na sa 10 hanggang 15 tonelada ng isda ang nabibili ng MV Konematsu simula pa kahapon. Wow. Kaya nitong ikarga hanggang 100 tonelada ng isda.
Ryan Lacanlale, Good news mga kapatid, good news yan. Mabuhay ang ating BFAR, ang ating PCG mga kapatid, at mabuhay din kung sino man ang nakaisip nitong proyektong to. Napakagaling. Napakatalino mo sir, napakatalino ninyo ma'am. 'Di ba? Dahil talagang malaking tulong 'to sa ating mga mangingisda, no? Lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka lang, 'di ba? Na limitado lang yung kaya nilang isakay o yung huli nila. Pabalik-balik sila sa Pampang, Laot, Pampang, Laot, Pampang, Laot. Kada biyahe na yon gumagamit sila ng krudo. Pero dahil dito sa proyektong 'to, nasa dagat pa lang may benta na sila, so pwede na ulit sila manghuli ng bago. 'Di ba? Good job. Kayo mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa proyektong to ng ating mga BFAR at Philippine Coast Guard? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.